my beloved Boss Mike Cervera. Grabe, masakit ito sa isip, sa inyo, sigurado ko. Sana walang magtampo, mga kababayan ko, ha. Mga kababayan, naglaglagan na ho. Oo. Wala po sanang magtatampo sa inyo. Eto na. Nakalagay 1 Mga kababayan ko, si Secretary Remulla ng DILG, nilaglag na ho itong si Saldico. Kilalang kilala nyo ho si Saldico, mga kababayan, na dikit sanggang dikit ni Speaker Martin to. Ano po? Alam nyo yan. Nasanggan dikit yan, dalawa na yan. Speaker Martin at Saldico. Ngayon ho, mga kababayan, nilalaglag ho netong si DILG Secretary, Remulla. Grabe. Pakinggan nyo, mga kababayan. Wala sanang magagalit, Ako'y papakatotoo lang. Ito na. Pasok. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, kung hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Ibinunyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may congressional insertion sa 2025 national budget para sa ilang proyekto sa Philippine National Police. Kita nyo, mga kababayan ko, sino nasasadlak na naman dito? Saldico. Kaya nga, Speaker, bakit hindi mo ba mapalabas si Saldico? Para matanong natin ito kung saan ba talaga totoo. Kasi ang sinasabi ng marami, tuta mo ito, bata mo ito, na hindi ito gagawa kikilos kung wala ang utos mo. Saldico, magpakita ka na. Speaker naman. Palitawin mo na. Ang taong bayan galit na. Baka naman, wala nang matira. Dahil itong kagagawan ng mga nasasakdal, lalong-lalo na itong kontrobersya na si Saldico, pati ang Pangulo, nadadamay na. Kung sakali man totoo itong katarantaduhan nyo, huwag nyong idamay ang Pangulong Bongbong. Di po ba, mga kababayan ko? Huwag nyong idadamay. Kayo na magkakatropa, di ba? Itong si Saldico, kasama ho si Speaker, dapat ho, mga kababayan, maging transparent kayo. Palabasin nyo si Saldico, ipaharap nyo sa mga ginagawang pagdinig dyan sa Kongreso at dyan sa Senado para matanong kung ano ba mga totoo sa mga aligasyon ng kung sino-sino. Dito lang ho, mga kababayan ko tila ba, mga kababayan, nilalaglag na ho nitong si Remulla, itong si Saldico. Di mo ba? Tuloy. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, kung hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Sabi ni Sino Mega, tatama ko lang. Kaya pala ayaw na magpautang ng South Korea kasi magnanakaw raw ang Pinas. Mali, fake news yan. Walang ganon, Sino, mali yung napapanood mo, peki yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Walang ganong kasunduan ng Pilipinas at ang South Korea. Pinapakalat lang ng mga mapanlin lang. Kaya nga ho, mga kababayan, sabi ko sa inyo, yung mga pinapanood nyo at binabasa ninyo, isipin nyo muna maigit at pag-aralan. Ano po? Ito, mga kababayan ko, laglag na. Hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Kita nyo, tinanggihan. Merong mga ini-insert na mga proyekto para daw sa PNP at para sa kung ano-ano mga proyekto. Ito pong si Saldico. Nako, mga kababayan ko.
dapat po talaga palabasin na ho ito. Ano po? Kayo mga kababayan, tanong ko lang. Kayo ho, payag ho ba kayo na dapat lumabas tong si Saldico para magbigay ng linaw? Ano po? Kasi marami na hong naguguluhan sa kampo ni Pangulong Bongbong, maging sa aming mga vlogger, mga kababayan, maraming naguguluhan na. Ano po? Abay siguro, dapat lang, kung siya ang susi ng lahat, lumabas siya. Yan. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Kita nyo, naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office daw niya o para sa PNP. Tinanggihan ko yun. Tinanggihan mga kababayan. Ibinunyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may congressional insertion sa 2025 national budget para sa ilang proyekto sa Philippine National Police. Kita nyo mga kababayan ko, nagsisingit daw po Nagsisingit po para po sa mga pondo. Kita nyo? Ng kung sino-sino. Ayan, mga kababayan ko. Mga walang yan. Hindi kaya. Mga kababayan kasapakat si Chis Escudero dito. Sana nga nang malaman kung sangkot nga si Speaker. Sabi ni Inawood, kayo ho ba ayaw nyong malaman na itong si Speaker malinis o madumi, sangkot o hindi? Hindi po ba? Mas maigi na malaman natin kung malinis ba talaga itong si Speaker Martin. Ulitin ko, kaututang dila itong si Saldico nung Speaker Martin natin, mga kababayan ko, na marami na ngayon nagtatanong at nagsasabi na imposible na walang kinalaman itong ating Speaker, mga kababayan ko. Kaya mahalaga na alamin natin yung totoo. Kasi po, ang Pangulong Bongbong ang nakakaladkad sa mga dumi ng mga ito kung totoo. Yun po yun, mga kababayan. Nagigets nyo po ba ako? Sa mga nakagets sa akin, mga kababayan, press 1. Sa mga hindi, mga kababayan, mag-unsubscribe na kayong lahat. Di po ba? Kung hindi nyo ako nagigets, wala nang kwenta para nandito tayo. Mga kababayan ko, yun lang naman Huwag kalad ka rin si Pangulong Bongbong sa mga katarantaduhan kung meron man. Yan po yung ating ipaglalaban. Di po ba? Si Pangulong Bongbong, alam natin na ito ay talaga namang nagtatrabaho ng gusto. Tapos madudumihan siya sa mga gawain ng ibang tao. Tama ba yun? Papanigan ba natin yung ganon? Mga kababayan, hindi ho ako papayag. Wag nyo na lang ho ako panoorin. Talagang hindi nyo mapipigilan yung bunganga ko. Sabi ko naman sa inyo, pag tama, tama. Pag mali, mali. Ganon. Mga kababayan, lalong-lalo na kung si Pangulong Bongbong Marcos, napapasama na. Di ba ba, mga kababayan? So, ang haba na ho netong ating talakayan, paki-comment na lang ho kung ano po yung masasabi nyo. Ano po? At binabasa ko pong lahat yan. So mga kababayan, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Huwag po tayong magsawa sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong. Naniniwala po ako sa panahon ng kasalukuyan na usapin, si Pangulong Bongbong ang isa sa pinakamalinis ngayon. At syempre, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike!